Sige po mga kapatid, sabay-sabay po tayong manalangin para po sa ating mga gawain. Haleluya! Purihin ka o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa umagang ito na kung saan patuloy kang kumikilos sa buhay ng bawat isa. Lord God, salamat Panginoon sa buong linggo na kung saan ikaw yung nag-provide sa lahat ng aming mga pangangailangan. Tunay nga po Lord, salamat sa buhay, sa kalakasan na patuloy niyo pong ipinaparana sa amin. Tunay nga po Lord na sa oras na ito, kami po ay nagpapasiyasat sa aming mga puso, sa aming pong mga kaisipan, sa aming pong buhay. Patuloy Lord na linisin niyo kami Panginoon sa lahat ng karumihan, pagkakasala na aming pong nagawa sa iyong harapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Salamat Lord. Salamat Panginoon sapagkat meron kaming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat na laging handang magpatawad sa lahat ng mga pagkukulang namin, sa lahat ng mga pagkakasala namin sa iyong harapan. At tunay nga po Lord na sa oras na ito ang aming buhay ay tunay na karapat dapat na sa iyo Panginoon. At patuloy po kaming humihingi ng iyong gabay at patnubay sa aming po mga gawain ito. Una nga po sa mga salita mo Lord, tunay nga po na sa pangunguna po ng aming pong pastor na gagamitin nyo sa oras na ito. Tago niyo siya sa iyong banal na likuran sa pamamagitan ng mga salita mo. Magningning ka sa kanyang buhay, Panginoon. At patuloy na maging kagamit-gamit siya, Panginoon Diyos, sa iyong kaluwalhatian. At sa aming mga buhay bilang isang mga anak mo na tagapakinig ng mga salita mo. Tunay nga po, Lord, na ihanda niyo ang aming mga puso, ang aming pong mga kaisipan sa mga salita mong ito na hindi po masayang, kundi magkaroon ito ng lakas sa aming buhay at tagumpay. At ito yung maging sandata namin sa pang-araw-araw po na pamumuhay. Salamat Lord sa oras na ito. Patnubayan nyo mga gawain po ng Great Commandment Christian Church. Maging sa mga awiti na inihanda. Tunay nga po Lord na ito ay makarating sa iyong trono ng biyaya at magbigay ng ngiti sa iyong mga labi, Panginoon Diyos, at maranasan ng iyong pong pagkilos, Panginoon, sa buhay ng bawat pamilya ng Great Commandment Christian Church. Salamat, Lord, maging sa buong gawain na ito, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na yung tagumpay na nagmumula sa iyo, Panginoon Diyos, ay amin nga pong maranasan at patuloy na patnubayan nyo ang bawat isa ng iyong mga anak na patuloy po na nagtitiwala sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Itaas ang natatanging pangalan mo, dakilain ka Panginoon Diyos, taglayin nawa ng bawat isa ang kapuspusan na nagmumula sa iyo. Purihin ka Panginoon, inaangkin po namin ng tagumpay, in Jesus' name, Amen and Amen. At isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Sa araw po na ito, tayo pupuri, tayo magpapasalamat po sa Panginoon. Sabi nga po sa Exodus 15, verses 1 to 2, I will sing to the Lord, for He is exalted. The Lord is my strength and my song. He has become my salvation. He is my God, and I will praise Him. Amen? Yan, tuloy nga po, sa mga nakalipas na araw, buwan ng buhay natin, salamat sa Panginoon dahil lagi siya nandyan. Lagi niya tayong pinagpapala, lagi niya tayong iniingatan. Amen po ba? Kaya sa mga oras po na ito, tayo po'y magpupuri, tayo po'y magpapasalamat sa kanya pong dakilang pangalan. Every praise is to our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior.
God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God, and every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah, it's to our God. Glory, hallelujah, it's to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God, and every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, it's to our God. Glory, hallelujah, it's to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. Yes, You are. God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God, and every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, it's to our God. Glory, hallelujah, it's to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Oh, hallelujah, every praise to the servant Lord. Oh, hallelujah. Yes, thank you, Father God, for everything. You deserve all the praise, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng kabulian mo sa aming buhay. Salamat sa lahat, Lord, sa pagpapala, sa pag-iingat mo sa aming Panginoon. How great is your name, Lord God. You are great. Yes, you are great, Father God. Golden majesty, and all the earth rejoice, and all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice.
how great is our God. So we'll see how great and how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The God and three in one, Father is bigger and Son. The Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing me, how great is our God! So we'll see how great and how great is our God. He's great. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. In the name above all names, you're the name above all names. Yes, you are worthy of all praise. Yes, and my heart will sing, how great is our God. Yes, you're the name above all names, and you are worthy of all praise. Yes, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. So we'll see how great is our God. In the name above all names, you're the name above all names. Yes, you are worthy of all praise. Yes, in my heart will sing, how great is our God. Yes, you are great. You're the name above all names. Yes, you are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And so we'll see how great and how great is our God. Oh, sing how great is our God. And how great is our God. Sing with me, how great is our God. So we'll see how great and how great is our God. Yes, so we thank you, Lord God, for everything ginagawa niyo, Lord, sa buhay namin. You are truly great. You are truly awesome, Panginoon, sa buhay namin, sa
Salamat, Lord, sa mga pagpapalang dumadali sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa trabaho, sa pag-iingat mo, Lord, for taking care sa buhay mo na bawat sa amin, Lord. Kayo po ang naglalayo sa amin sa kamamakan, especially for this COVID, Lord God. Lord, thank you for your goodness. Thank you for your love, Panginoon. You are great. You are great in our lives, Lord God. You are great in this nation, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Kapatid, as we sing How Great is Our God, remember, alalahanin mo lahat ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Right now, sing it all to God. Oh, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Sing with me, and all will see how great is our God. How great is your name. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Yes, Lord, we thank you. Salamat, Panginoon, for your greatness, for ending love. Salamat, Panginoon. Thank you for being such a good Father to us. Thank you, Lord, dahil ikaw yung Panginoon namin. Ikaw yung Diyos na nagliligtas sa amin sa anumang kapamakan. Ikaw yung Diyos na papala sa buhay ng bawat isa, sa bawat pamilya ng Great Bible Christian Church. Thank you, for God. We are looking forward, Panginoon, ng bawat isa ay tipo-tipo sa lugar na ito upang ikaw ay papurihan, upang ikaw ay pasalamatan, Panginoon. Ang lahat ng ito ay may katapusan, Panginoon. At naniniwala kami na mayroon kang purpose kung bakit mo hinayaan na mangyari ang mga itong bagay sa buhay namin sa mundong ito. Lord, bagamat hindi pa namin naunawaan kung ano yung purpose mo, patuloy kaming magtitiwala, patuloy kaming nananalig sa inyo, aming Ama. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Lord. We're giving you all the glory, honor, and praise in the mighty name of your Son, Jesus Christ, we pray. And all God's people will say, Amen, Amen. God bless po sa bawat isa. Magandang gabi po sa ating lahat. Gusto na po kayo. Ayan, matagal-tagal na din po na hindi tayo nakapagsama-sama. At ayan, nawa po ay yung bawat isa ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Bago po tayo magsimula, gusto ko pong basahin sa inyo yung verse na atin po pagbubulay-bulayan sa gabi na to. Ayan, natatagpuan po siya sa 2 Kronika, chapter 20, verse 17. Ayan. Saan po natin yung mga Bible po natin. At ito po yung sinasabi sa verse 17. Sa Tagalog po. Hindi na kayo kailangang lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo, kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. And sa English version naman po, sabi po doon, you will not have to fight this battle. Take up your positions. Stand firm and see the deliverance the Lord will give you. Judah and Jerusalem. Do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow and the Lord will be with you. Ayan, purihin po yung Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Nalangin po muna tayo. Tunay nga Panginoon, salamat sa gabi na to. Salamat Lord God dahil kahit na wala po kaming physical gathering sa ngayon dahil sa sitwasyon na nararanasan po namin ngayon. Salamat dahil yung gawain mo is nagpapatuloy Panginoon. And nagkikita kami virtually, nakakapagpatuloy kami ng gawain virtually, Panginoon. Salamat Lord God sa mga resources na meron po kami. Salamat po Lord dahil
Napakabuti niyo po sa amin. Tunay nga, Panginoon, na sa gabi nito ay hinihingi po namin yung banal na pagsama mo at nawa yung pagsama ng Espiritu mo, Panginoon, yung siya maranasan ng bawat isa. Tunay nga, gamitin niyo po ako bilang tagapagsalita lamang, Panginoon, tagapaghatid ng iyong mensahes para sa amin, Panginoon, sa oras na to. And tunay nga po, Lord, na buksan niyo po yung puso namin, yung isip namin sa mga salita mo na ibibigay para sa amin ngayong gabi. Salamat po, Lord God. Tunay nga, we entrust to you everything, Lord. And patuloy na ikaw yung maranasan namin, Panginoon. Salamat po, Lord God. Tunay nga na kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Ito po yung aking samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, yung atin pong pamagat ng mensahe sa gabi na to ay kumpiyansa sa gitna ng krisis. Ano po ba yung kahulugan ng kumpiyansa at krisis? Pag sinabi pong kumpiyansa, ito po yung lakas ng loob na meron yung isang tao. At pag sinabi naman pong krisis, ito naman po yung panahon ng kaguluhan, panahon ng paghihirap, panahon ng kapahamakan. Ayan, dun po sa, kung babalikan po natin yung ikalawang kronika, chapter 20, makikita natin yung story po ni Haring Jehoshaphat at ng mga taga-Juda kung ano yung pinagdaanan nilang krisis and kung paano nila to napagtagumpayan. So, ano ba yung krisis na kinaharap nila? Nung time po nito ni Haring Jehoshaphat, ito po yung time na lulusubin sila ng 3 tribo. Ayan, ng Moabita, Amonita, at Meyunita. Ayan. Na kumbaga, sa panahon po natin ngayon, halimbawa, tayo, yung Pilipinas, is lulusubin ng China, ng North Korea, ng Japan, ayan, ng ganyan. So, gaano katindi yun or gaano kabigat yung problema na yun, di ba, para sa isang presidente or sa presidente natin. So, ganun yung situation ni King Jehoshaphat ng mga oras na yun. Nung ibalita sa kanya na yung 3 lahi na to is susugod sa kanya, yung mga, syempre, di ba, pag pinagsama-sama tong 3 na to, makapangyarihan nila and grabe yung magiging sasapitin ni Haring Jehoshaphat at ng mga nasasakupan niya. So, iyon po yung krisis na kinaharap ni Haring Jehoshaphat at ng mga taga-Juda. So, ayan, tanongin ko po kayo, sino po dito yung may mga problema, may mga paghihirap na pinagdadaanan? Syempre po, siguro sa bawat isa sa atin, di ba, walang hindi magsasabi na wala siyang problema. Ayan. Dahil for sure, yan, lahat tayo, merong mga pinagdadaan or kinakaharap na problema, maliit man yan or malaki. And di ba nga ngayon, sobrang daming kinakaharap ng bansa natin, or hindi lang tayo, ng buong mundo. Yan ang bawat isa na krisis. Yan. Andyan yung kauna-unahan yung pandemya. Yan, di ba, na nararanasan natin ngayon. Yan. Yung pandemya na hindi na bumababa yung bilang ng mga nai-infect ng virus ng COVID virus. Yan, di ba, bagus patuloy pa siyang tumataas yung bilang ng mga nai-infect. And ano pa? Ayan, andyan yung mga pagbaha na dulot ng walang tigil na pag-ulan. Ayan, yun nga, di ba? Mayroon tayong bagyo na nararanasan. Ayan, and ilang weeks na ba yung ulan na to? Ayan, magti 3 weeks na ata. So, iyon, yung mga kalamidad. Ayan, kawalan ng trabaho. Ayan, kawalan ng trabaho ng karamihan. Ayan, pagkagutom. Ayan, sa nakakarami. Ayan, yung iba, dumadanas ng depression. Ayan, ng anxiety, ng overthinking, and ano pa, yan, yung pinaka-worst, diba, is yung pagkawala ng mga mahal sa buhay,
Yan, ngayon parang, 'di ba, kung titingnan natin sa paligid pa lang natin, 'di ba, parang sa isang iglap, parang mababalitaan mo na wala nang si ganito. So, iyon po yung mga krisis na pinagdadaanan ng natin ngayon. And sabi po, yung problema is, yan, kahit gaano pa siya karami is hindi siya mauubos. Yan, kasi yung problema is parte na siya ng buhay natin. Nandyan lang yan, hindi siya mawawala. Pero ano yung pinakamahalaga sa gitna ng problema or ng crisis? Yan, ano po ba yung pinakamahalaga doon? Ayan, is, ang pinakamahalaga doon sa na habang tayo ay humaharap or nandun sa gitna ng problema or ng crisis is yung attitude natin. Ayan, paano ba tayo nagre-react? Nagre-react sa gitna ng lahat ng to. Ayan. And sa gitna ng crisis, yun, kailangan na maging kumpiyansa tayo. And sa gabi na to, paano nga ba tayo magkakaroon ng kumpiyansa sa gitna ng crisis? Ano ba yung mga pwede natin gawin? Ayan, may dalawa po akong puntos dito. And yan. Po is take your positions. Ayan, take your positions. Sabihin po is manalangin. Ayan. Ayun po yung position natin. Manalangin po tayo. Ayan, diba? Sa gitna ng mga pagsubok is normal na reaction ng tao yung matakot and worse, diba? Magpanic and magalit or question si Lord na sabihin sa Lord yung tipong, Lord, bakit nararanasan ko to? Samantalang linggo-linggo naman ako nagsisimba. And araw-araw ko naman binabasa yung mga salita mo. Ayan. Sumusunod naman ako sa'yo, naglilingkod ako sa'yo. Pinipilit kong sumunod sa kalooban mo. Pero bakit ganito? And pinakamalala pa, nakakompare natin yung sarili natin sa ibang tao. Sabihin natin, samantalang yung iba hindi na nga nagsisimba, hindi pa nagagawang magbasa ng mga salita ko, pero yung buhay nila napakagaan lang. Yung buhay nila ang sarap lang, ganito lang, hayahay lang. Diba? Minsan ganon. Minsan ganon tayo. And sa story po ni King Jehoshaphat, ayan, diba? Makikita natin yung matinding problema niya is nung ibalita sa kanya na parang katapusan na natin dahil lulusubin tayo ng napakaraming hukbo at makapangyarihang hukbo. Ayan. Ayun yung pinaka matinding problema ni King Jehoshaphat dahil nga siya yung hari ng mga panahon na yon. Ayan, dahil posibleng mamatay silang lahat and wala nang matirang buhay sa lahat ng nasasakupan niya. Makita po natin sa verses 3 to 4, mababasa po natin dyan na si Haring Jehoshaphat ay dahil tao lang din siya katulad natin, ang una niyang naramdaman is nabahala siya. Kapag sinabing nabahala, yan, natakot. Diba? Pero sa kabila ng takot na yon is hindi siya nagpanik. Yun yung pinakamagandang ginawa niya. Hindi siya nagpanik o nagalit sa Lord. Pagkus ano yung ginawa niya. Yan, diba? Sabi doon is ang ginawa ni Haring Jehoshaphat na sa kabila ng takot is humingi siya ng patnubay sa Lord. Humingi siya ng tulong sa Panginoon. Ayan. And paano ba siya humingi ng tulong sa Panginoon? Ang ginawa niya is, una is, nanalangin siya. Lumapit siya sa Panginoon. And hindi lang siya yung nanalangin, diba? Makikita natin sa verses 4 and verses 3, yun nga, verses 3 to 4 na nagbigay pa siya ng utos sa buong Juda na lahat sila ay magtipon-tipon at lumapit sa Panginoon. So, di ba, nakakatuwa dahil ayan, nung merong balita na dahil nga alam ng presidente natin na parang napakalaking problema ng COVID na to sa bansa natin. Ang sabi niya na lang is na wala na siyang magagawa. Ayan, diba? Na kundi manalangin tayo. Ayan, lumapit tayo sa Panginoon.
And yun, di ba, sobrang nakaka-bless na sa pagwika niya na yun na kahit, di ba, maraming tumutulig sa kanya, is makikita natin dun sa attitude ng presidente na meron tayo na is nandun pa rin yung humbleness and nandun pa rin yung pagkilala niya sa pinaka superior sa lahat, which is yung Panginoon. And yun nga po, sa verses 6 to 12 naman, makikita natin dyan yung actual position na ginawa ni Haring Jehoshaphat. Ano ba yung actual position na yun? Ayan, di ba? Hindi lang siya basta nanalangin, hindi lang siya basta pumikit, dikit ang kanyang mga kamay, bagkus lumuhod pa siya, nagpatira pa siya para manalangin sa Panginoon. So, yun yung actual position ni Haring Jehoshaphat. Ayan, di ba? To think na isa siyang hari na pinakamataas siya sa lahat, is nagawa niyang magpatira pa, diba? Yan, sa Panginoon, makikita natin yung puso niya, yung kabutihan ng puso niya, yung pagiging mababa ng puso niya. So, yun, makikita po natin dito na napakahalaga talaga na tayo ay laging lumalapit sa Diyos. Ayan, sa pamamagitan ng pananalangin. Ayan, diba, sabi nga dun sa panalangin ni Haring Jehoshaphat sa verses 12 is, ayan, hindi namin kayang labanan yung napakalakas, napakalaking hukbo na to. Yan. Hindi po namin alam yung gagawin namin. Sa inyo lamang po kami umaasa. Minsan may mga pagkakataon na yung problema natin, di ba? Parang alam natin na hindi natin kaya. Ayan, di ba? Minsan kailangan lang natin i-admit sa Lord na, Lord, wala na akong magagawa. Na ito lang yung pwede kong magawa. Surrender sa'yo lahat. And kung sa lakas ko lang ako titingin, hindi ko talaga magagawa. Pero, Lord, ikaw yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Meron kang pangako sa amin na kapag hindi na namin kaya, ikaw yung lalaban para sa amin. So, yun. Kilalanin natin yung Diyos na meron tayo. Magtiwala tayo sa kung ano yung magagawa niya. And, iyon, patuloy na lumapit tayo sa Kanya sapagkat siya yung Diyos na nangako na tapat, diba? He who promised is faithful. Ayan, tapat yung Diyos na meron tayo. And kailanman, yan, sa pangako niya, diba? And napatunayan naman na, napatunayan ng marami na yung Diyos na meron tayo is kailanman hindi bumabali or hindi napapako yung kanyang mga pangako sa pagkus patuloy na pinapakita niya, pinaparanas niya sa mga anak niya na mahal kita, tapat ako, at kailanman ayan, hindi ka maaano sapagkat nandito lang ako para sa iyo. So iyon, tunay nga na patuloy na lumapit tayo sa Panginoon, ayan, sa gitna ng mga kaguluhan, sa gitna ng mga nararanasan natin ngayon. Kaya napakahalaga na una natin gawin is tumawag tayo sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya. Yan. And pangalawa po, yan. Sabi po doon is, sa English version po, stand firm and see the deliverance the Lord will give you. So, yung pangalawang puntos po natin is, stand still and praise God. Ayan. Stand still and praise God. Ayan. So, verses 18 to 19 po, makikita natin dyan kung paano sumamba, ayan, paano nagpatira pa yung mga, si Haring Jehoshaphat at yung buong taga-Juda. Ayan, diba? Habang may nananalangin, merong nagpupuri sa Panginoon. So, hindi sila nagpatinag, bagkus patuloy na nandun nakikita natin na hindi sila napanghinaan ng loob. Ayan. Kundi patuloy na nanatili silang nagtitiwala sa Panginoon, ayan, sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin at pagpupuri sa Diyos. Ayan. Grabe, di ba po?
Ayan, pananalangin, pagpupuri, ayan, pagsamba, ayan, tapos na yung laban. Ayan, sabi nga sa Mobile Legends, victory na. Ayan, defeated na yung kalaban. Ayan, kaya naman, ayan, kung nais po natin magkaroon ng kumpiyansa or lakas ng loob, ayan, sa lahat ng krisis sa buhay po natin, ayan, manatili po tayong lumapit sa Panginoon, manatili po tayong manalangin ng may pagtitiwala, ayan, manatili po tayong magpuri at sumamba sa Kanya, ayan, sa lahat ng oras. And naalala ko nga po yung kanta na Praise sa Hallelujah sa habang pinag-aaralan ko po itong mga verses na to, habang binabasa ko po itong story na to nila Haring Jehoshaphat, na talagang yung mga lyrics ng awitin na yon is parang feeling ko yun yung inaawit nila para sa Panginoon. Ayan, 'di ba? Kung magkakaroon po kayo ng time, search niyo po yung kanta na yon. And kung habang may pinagdadaanan po kayo, napakagandang awitin po ng kanta na yun, dahil bawat lyrics ng kanta is sobrang nakaka-bless and nakakapagpalakas ng loob. Ayan. Yan. Tunay nga na yung pananalangin, pagsamba, pagpupuri, yan, dulot ng mga bagay na to sa atin is hindi kahinaan ng loob or kawalang pag-asa. Bagkus, yan, mas nagagawa ng pananalangin at pagsamba sa Diyos is mapalakas tayo, ma-encourage tayo, mawala yung takot or pangamba sa atin, and higit sa lahat, 'di ba? Mapagtagumpay tayo. Yan, malampasan natin yung problema na yun, nakasama yung ating Panginoon. So, yun lamang po, mga kapatid, sa gitna ng crisis, ayan, para magkaroon tayo ng kumpiyansa is, ang lagi nating gawin is, una manalangin, ayan, kasunod ng pananalangin or kasabay ng pananalangin is nandun yung pagpupuri natin sa Kanya or pagsamba natin sa Kanya. So, yun lamang po, nawa po ay napagpala po yung bawat isa sa gabi na to ng mga salita ng ating Panginoon. Ayan, to God be the glory po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay dadako ngayon sa ating mga prayer items, sa mga prayer requests na ibinigay ko na po sa inyo, pinasa ko na po sa inyo. Meron lang po akong babasahing verse. Hango po ito sa unang Juan chapter 5 verse 14. Ang kapangyarihan ng panalangin. Sabi dito, hindi tayo nagatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. Kaya ang bawat isa po sa atin ay nawa ay buong puso na ibigay, ipanalangin ang atin pong mga hilingin sa ating Panginoon na pagkaloob niya ito. Sige po, magsisimula po tayo kay Pastor. Number 1 po si Pastor. Sige po, salamat po. Sige po mga kapatid, tayo po ay patuloy na dumulog sa atin pong pananalangin patungkol po sa atin pong bansa, ang mga nangyayari po ng mga kalamidad, mga sakuna, mga bagyo, ay patuloy po nating ipanalangin sa atin pong Panginoong Diyos. Sige po, pangunahan ko po kayo. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa gabi na po na ito, na muli na kami po ay binigyan niyo po ng pagkakataon upang kami po ay makalapit sa iyo, makadulog sa iyo po Panginoon sa aming pong pananalangin. Kaya naman po Panginoon, patuloy na ilalapit po namin sa inyo yung mga kalamidad na nagaganap po sa aming pong bansang Pilipinas, lalo na po yung mga pag-ulan, mga malalakas na hangin. Lord, dalangin po namin na patuloy niyo pong iiwas yung aming pong lugar, maging yung aming pong bansa sa mga malalakas na pag-ulan at bagyo na dumarating po sa aming pong bansang Pilipinas. Alam po namin, Lord, na ikaw po ang siyang patuloy na
may control ng lahat po ng mga pangyayari dito po sa amin po mga nararanasan sa aming pong bansa. Gayon din po, Panginoon, yung mga paglindol, mga pagputok ng bulkan po, Panginoon. Patuloy, Lord, na kontrolin niyo po ito. Alam po namin, nagtitiwala po kami na ikaw po ang siyang patuloy na mag-iiwas pa sa mga malalakas na paglindol, mga malalakas na pagputok ng mga bulkan po, Panginoon, dito po sa aming bansa. Kaya naman po, Panginoon, sa iyo po kami nagtitiwala. Sa iyo po kami umaasa po, Panginoon, na patuloy niyo pong iiwas yung aming pong bansang Pilipinas, naging yung aming pong lugar ng Limay, ay patuloy na iiwas niyo po ito sa mga malalakas na pag-ulan po, Panginoon, maging sa mga bagyo pa na parating po, Panginoon. Patuloy, Lord, na dalangin po namin na kontrolin niyo po ito, pahinain niyo po ito po, Panginoon, at nawa yung mga nararanasan pa rin po namin pag-ulan, ay ipadala niyo po ito po, Panginoon, doon sa mga lugar na kailangan po ng ulan po, Panginoon. Salamat at patuloy, Lord, na ikaw po ang siyang amin pong patuloy na sinasampalatayanan, patuloy na binibigyan po namin ng malakas na papuri at lahat ng aming po mga pagrespeto po, Panginoon, dahil po sa iyong makapangyarihan. Salamat po, Panginoon, angkin po namin tagumpay ng lahat ng aming pong idinalangin na ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Sama-sama naman po natin ngayong idalangin ang lahat po ng mga misyonero, misyonera, hindi lamang po dito sa ating bansang Pilipinas, maging sa buong sanlibutan. Sige po, tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Diyos amang banal, makapangyarihan sa lahat, minsan pa nilalapit po namin sa iyo ang lahat po ng iyong mga lingkod na dumarako sa iba't ibang lugar, hindi lamang po dito sa aming bansa, kung hindi sa buong sanlibutan. Sapagkat sinabi niyo nga po sa inyong mga salita sa unang kabanata ng mga gawa, talata pong 8, na kung saan sinabi niyo po na sa pagbaba ng iyong banal na espiritu, bibigay niyo po kami ng kapangyarihan upang maging saksi po ninyo sa buong Jerusalem, Judea, Samaria. Kaya't Lord, ang lahat ng mga salita mo ay patuloy po namin pangahawakan at patuloy po namin tataglayin, Panginoon. Bagamat mayroon pong pandemya na nangyayari sa aming kapaligiran, alam po namin, O Diyos, na nagpapatuloy, hindi po mahadlangan ng pandemyang ito ang iyong banal na salita upang ito ay lumaganap sa buong sanlibutan. Lord, magsimula po kami sa aming kani-kaniyang tahanan. Dalangin nga po namin yung aming pong mga buhay ay siyang maging patotoo sa lahat po ng mga taong nakapaligid po sa amin. Una na po sa aming mga tahanan. Nawa makita po sa amin ang nag-transform o ang binago mo, Panginoon. Yung buhay po namin ay patuloy na maialay po namin sa iyo. Tunay nga po na maging buhay na patotoo ang bawat isa po sa amin. Maging asin at ilaw po kami ng sanlibutang ito. And Lord, ganun din po sa mga kapatiran namin na nandoon sa ibang bansa na patuloy, Panginoon, na humahayo. Dalangin ko po ang inyong pagsama, palaging paglukob ng inyong banal na espiritu at patuloy, Panginoon, na ang iyong salita ay dumaloy sa lahat ng mga uhaw na kaluluwa na tanggapin ang iyong anak na si Jesus bilang aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Gayun din po, Ama, dinalapit po namin sa iyo ang istasyon po ng 702 DZS. Alam po namin, O Diyos, na umabot po sila ng 73 years at nagpapatuloy, Panginoon, sa programming. Alam po namin, Panginoon, na hindi mo po pababayaan ang istasyon na ito sapagkat marami pong tagapakinig na nabago through this station, Panginoon. Kaya't patuloy, Panginoon, na ang inyong masaganang biyaya, pagpapala ay igawan niyo po sa istasyon na ito. Lahat, Panginoon, ng mga program producers, lahat ng mga nagbo-broadcast dito from 4:30 a.m. hanggang 12 midnight, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng pag-aalab sa kanilang puso na sila po ay makapaglingkod through this radio station. Ganyan din po, Panginoon, yung pong 700 Club, CBN Asia, bagamat late na po itong naipapalabas sa telebisyon, alam po namin na marami pa rin po itong naaabot.
Kaya patuloy, Panginoon, dagdagan niyo pa po yung mga sponsors upang magpatuloy po sila sapagkat marami po, Panginoon. Alam kong mga kaluluwa din na naaabot, nagiging inspirasyon din po yung mga patotoo, ng mga naiimbitahan po nila, yung mga testimony, Panginoon, ay patuloy na nagpapatatag, nagdadagdag, Panginoon, ng tibay ng aming pananampalataya, pag-asa na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Patuloy na ikaw ang maitaas sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Yan. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Tayo po ay dumako sa ating pananalangin, sa ating mga prayer request. Sabi po dito, sa unang Timoteo chapter 2 verse 1 to 3, una sa lahat, ipinakikiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti na kalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Yan, sama-sama po nating panalangin ang ating presidente na si President Rodrigo Roa Duterte, maging ang legislative, senador, congressman, governor, yan, ang maging mga mayor, maging mga konsihal, kapitan, lahat yan. Ipanalangin po natin sa lahat ng mga nanunungkulan, maging sa mga pagpapile ng mga kandidasi ngayong September sa nalalapit po nating election. Hallelujah. O aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, dinudulog po namin sa inyo ang lahat ng mga nanunungkulan, simula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa na nanunungkulan sa aming bayan. Panginoon, sangkapan mo ng iyong pag-ibig, sangkapan mo ng iyong karunungan, upang ang lahat ng kanilang mga ginagawang paglilingkod ay tunay, O Diyos, na maging pakinabang, o tunay na maging maayos, Panginoon. Lord, nawa, hindi nila maisip yung kanilang mga ginagawang paglilingkod ay pansarili lamang, kundi ang paglilingkod nila ay sa taong bayan, Panginoon. Aming Ama, salamat sa mga iniluklok mo na bilang mga leader ng aming bansa, ng aming bayan, ng aming mga lalawigan ng bayan, Panginoon. Dalangin po namin, ingatan niyo po sila, gabayan, proteksyonan sa lahat ng sakit at karamdaman upang mapaglingkuran nila ng tama, matapos nila ang kanilang mga termino, Panginoon, sa kanilang paglilingkod, Panginoon. Tulungan mo sila, pagkaisahin mo sila, Panginoon, sa iisang layunin tungo sa kaiuunlad, Panginoon, ng kanilang kinasasakupan, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na sa mga panahong ito, napakarami pong sitwasyon ng aming bansa, ng aming bayan, Panginoon. Tulungan mo sila kung paano po nila, Panginoon, resolbahan ang lahat ng mga sitwasyon at mga problema ng kanilang kinasasakupan. Panginoon, salamat. Patuloy mo silang pagpalain. Maging sa nalalapit pong eleksyon sa 2022, Panginoon. Ngayon pa lamang, ihanda mo po ang mga tao na tatakbo para po sa kanilang posisyon na ito. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang kapayapaan, kaayusan, ngayon pa lamang, Lord, nagdideklara kami ng tagumpay sa taong iyon, sa kanila pong paghalal sa mga taong ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. I-bless mo po ang lahat ng mga pamunuan, simula po sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan. Purihin ka, sambahin ka, malwalhati ka. Ito po yung aming sama-samang pananalangin ng may pagpapasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Patuloy po tayo sa presensya natin, Panginoon. Patuloy po natin panalangin ang body of Christ sa buong Limay, maging sa buong Bataan. At sa gabing ito, sama-sama po natin na idulog sila sa ating Panginoon. Po tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami, Panginoon, na dumudulog sa iyo. Sa gabing ito, patuloy po namin, Panginoon, na nilalapit sa iyo, tinataas sa iyo, Panginoon, ang body of Christ, Panginoon, sa buong Limay, sa buong Bataan, Panginoon, maging sa buong Pilipinas at sa iba't ibang dako pa, Panginoon, ng
mundong ito. Patuloy nga po, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, sa mga lingkod mo, sa mga hinirang mo, Panginoon, na tagabahagi, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord. Patuloy, Panginoon, na abutin mo ang lahat, Panginoon, ng kanilang pangangailangan, saan man sila dako, Panginoon, ng mundo, ng Pilipinas, maging sa buong Bataan, Panginoon. Dalangin ko po sa kanilang buhay, na patuloy, Panginoon, na ikaw po ang nakakaalam sa bawat kalagayan po ng bawat isa. Patuloy nga po, Panginoon, na sa po namin, inalalagak ang kanilang mga buhay, lalo na sa panahon na ito, Panginoon, na masyadong mahigpit na, Panginoon, ang aming mga sitwasyon, gawa ng mga quarantine, Panginoon. Lord, kayo, Panginoon, ang aming pinagkakatiwalaan sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na may mga iba't ibang sitwasyon man, Panginoon, pero ang iyong katapatan, Panginoon, ang iyong pagkalinga ay patuloy na nawa ipagkaloob mo po sa mga Kristiyano, Panginoon, na patuloy na nagtitiwala sa iyo. Patuloy nga po, Panginoon, na gamitin mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon, upang yung mga sa panahon na ito, ang mga taong nawawalan ng pag-asa, Panginoon, ay magamit, Panginoon, ang kanilang mga buhay upang magbigay ng kalakasan, Panginoon, sa mga buhay espiritual, Panginoon, na kung saan nakakaranas, Panginoon, ng panghihina sa panahon na ito. Patuloy nga po, Panginoon, na sa panahon na ito, magamit nila, Panginoon, ng tama ang mga social media, Panginoon, upang sila po ay makapagbahagi ng iyong mga salita at sa hindi man po harap ng face-to-face sa panahon sa araw ng linggo, Panginoon. Pero Lord, ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy na pagharian mo ang mga puso, Panginoon, na sa araw ng linggo at sa lahat ng mga gawain, Panginoon, ay naroon, Panginoon, na mapaglaanan ng oras, Panginoon, na ikaw ay mapapurihan, Panginoon, ng bawat isa. Lord, sa po namin pinagkakatiwala ang buhay ng mga lingkod mo, Panginoon, na patuloy na pag-isahin mo po ang kanilang mga puso, Panginoon, na may isang layunin, Panginoon, patungo sa iyo. Patuloy na ang kalakasang espiritual sa panahon na ito ay patuloy mo pong ipagkaloob sa kanila. Lagi mo po sila, Panginoon, ingatan, lalo't higit ang kalusugan ay kanila pong maranasan mula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, wala po kaming ibang pagkakatiwalaan ng buhay ng bawat isa, Panginoon, kung hindi ikaw lamang. Kaya salamat, Panginoon, patuloy na gamitin mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa na hindi manghinawa, Panginoon, na magbahagi ng iyong mga salita sa mga taong nauuhaw, Panginoon, sa iyong mga salita at patuloy na hindi man po kami nagkakasama physically, pero Lord, maraming mga paraan sa panahon na ito, Panginoon, na pwedeng magbahagi ng iyong mga salita sa pamamagitan, Panginoon, ng social media, Panginoon. Kaya Lord, patuloy nga po, Panginoon, na sa ipo namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat sa aming mga buhay. Salamat sa iyo, Diyos, sa iyo po ang kapurihan, sa iyo ang kapasalamatan sa oras na ito. Ito po ang aming sama panalangin sa tanging makapangyarihan pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Para naman po sa ating mga kapatirang may sakit at maging kahit hindi po natin sila kapatiran, atin po silang isama sa ating pananalangin. Gaya po ng sinasabi sa Exodo 15:26, ang sabi niya, kung ako ay buong puso niyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Sige po, manalangin tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo ng may kapakumbabaan upang ipanalangin ng mga kapatiran na may sakit. Kilala mo po sila, Panginoon, at higit sa lahat, ikaw ang nakababatid kung ano man ang pinagdaraanan nila sa kasalukuyan. Ang aming patuloy na panalangin ay sila po ay inyong pagalingin. Idampi mo po, Panginoon, sa kanilang bahagi ng katawan ang iniinda nilang karamdaman.
para po sa kanilang kagalingan. I-comfort mo rin po sila kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Naniniwala po kami na ang lahat ng karamdaman ay kaya nyo pong pagalingin. Maging sa tinamaan nga po ng COVID, ay wag na pong maranasan ng paglalagnat, kawalang gana sa pagkain at pati ang pang-amoy ay mawala din. Ibalik mo po, Panginoon, ang sigla at lakas ng kanilang pangangatawan. Biyayaan nyo din po sila ng inyong habag ng pagpapagaling sa araw-araw. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po sa inyong latay. Sila ay gumaling na. Kami ay gumaling na, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang pananalangin ng may pagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Para naman po sa ating gawain, sa ating pong Wednesday prayer worship. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Hayaan niyo pong basahin ko po ang 1:14 verse 27. Sabi po dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Yan. Sabi po dito, magtiwala tayo sa Diyos. Ito ang pundasyon at pinagmumulan ng tunay na kapayapaan. Sa Diyos lamang natin maaring ipagkatiwala ang ating kasalukuyan, kinabukasan, at ang buhay na walang hanggan. Yan po. Samahan niyo po akong idulog natin yung ating prayer request para po sa lahat ng mga membro ng ating iglesia, yan, ng Great Commandment Christian Church. Pati po yung mga gawain po ng mga kabataan online. Yan, sige po, manalangin po tayo. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Tunay nga napakabuti mo, Panginoon. Sa gabing ito, maraming salamat sa iyong makapangyarihang pangalan. Tunay nga patuloy na dalangin namin ang aming mga miyembro ng iyong iglesia, Panginoon, sa pangunguna ng aming pastor. Tunay nga, O Lord, sa gabing ito, batid mo, Panginoon, yung sitwasyon ng buhay ng bawat isa. Kilala mo, Panginoon, yung bawat miyembro ng iyong bahay-sambahan. Tunay nga, O Lord, patuloy na kayong kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, sabi mo sa iyong banal na salita, anuman, Panginoon, yung aming mga mararanasan na mga problema, na mga sitwasyon, huwag kaming mabalisa, huwag kaming matakot, Panginoon. Dahil nariyan ka, binibigyan mo kami, Panginoon, ng kapayapaan na nagmumula lamang sa inyo. Patuloy na ang bawat pamilya, Panginoon, ng GCC family ay patuloy, Panginoon, na lumapit sa iyo. Patuloy na magtiwala sa iyo lamang, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na hindi mo kami bibiguin, Panginoon. Sa gabing ito, Lord, ikaw ang siyang kumilos sa bawat pamilya, Panginoon. Tunay nga, Ama, na patuloy lamang silang manalig, manampalataya sa iyo, Panginoon, upang yung mga sitwasyon na ito, Panginoon, ay amin pong mapagtagumpayan, Panginoon. Ang bawat GCC family, Panginoon. Lord, ibahin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig, Panginoon, na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. At patuloy nga po, Ama, na kayong kumilos sa buhay ng bawat isa. Lukuban niyo, Panginoon, ng banal na espiritu, Panginoon, ang bawat pamilya ng Great Commandment Christian Church, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa bawat isa, Panginoon. Yung pag-ibig mo lamang, Panginoon, ang siyang patuloy na mararanasan ng bawat pamilya, Panginoon. At patuloy nandun yung pagtutulungan, Panginoon. Yung pagsuporta, Panginoon, ng bawat pamilya, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga gawain kagaya ng online, Panginoon, na bagamat wala kaming face-to-face, Lord, alam po namin, Panginoon, na
may ginagawa ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa at hindi mo ito hinahayaan, Panginoon, na mawalay ka sa kanilang puso't isipan, Panginoon, dahil ikaw lamang, Panginoon, yung aming Diyos na sinasandigan, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng aming mga sitwasyon na nararanasan, Panginoon. Ganon din po, Ama, patuloy na dinudulog namin, Panginoon, yung mga gawain ng kabataan, Panginoon, sa oras na to. Tunay nga, Lord, kumilos ka, Panginoon, sa mga gadgets, sa mga wifi, Panginoon, na alam po namin na nilikha mo ito, Panginoon, para sa mga kagaya nitong gawain, Panginoon, na wala man kaming face-to-face, Panginoon. Nandun, Panginoon, yung wifi na ginagamit nila, Panginoon, upang magpatuloy yung kanilang mga gawain, Panginoon, gaya ng mga Bible study, Panginoon. Lord, kumilos ka, Panginoon, sa lahat ng mga kabataan, Panginoon, na nagsisimulang mag-aral ng Bible study, Panginoon, sa Great Commandment Christian Church, Panginoon. Lord, kumilos ka sa buhay nila, Panginoon. Patuloy na bigyan niyo po sila ng karunungan, bigyan niyo po sila ng kaalaman na nagmumula lamang sa inyo, Panginoon, ng power of discernment, Panginoon, sa buhay ng mga kabataang, Panginoon. Patuloy na ikaw, Panginoon, yung kumilos sa buhay nila, Panginoon. Balutin niyo po silang lagi ng iyong banal na espiritu, Panginoon. Maraming salamat sa oras na to. Alam po namin, Panginoon, na yung mga katagumpayan ng aming mga panalangin, Panginoon, ay ipinagkaloob mo na po sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. Ito po, Panginoon, yung aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa ating panalangin. Idulog po natin yung nararanasan ng buong mundo, ang virus na COVID-19. Patuloy na itaas po natin yung ating mga alalahanin, yung ating mga kabalisahan, dahil alam po natin na may Diyos tayo na handang tumugon, handang magbigay ng kalutasan sa dinaranas natin ngayon, ang virus. Sige po, manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, batid naming tapat ka sa iyong pangako. Ngayon kami po ay humaharap sa isang pandaigdigang krisis kaugnay ng paglaganap ng virus na COVID-19. Kami po ay nagpapakumbaba at sumasamo upang dinggin ang aming mga panalangin. Nilalapit po namin ang mga taong nagkaroon ng karamdaman dahil sa virus na ito. Sila po ay inyong pagalingin sa pangalan ni Jesus. Ang kanilang lakas ay inyo pong panumbalikin. Tuloy na bigyan mo po sila ng sigla ng katawan, lakas ng katawan upang mapaglabanan po nila, Panginoon, yung mga virus na kumakalat sa buong mundo. Protektahan mo po ang mga nurse, ang mga doktor, at ang iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman. Bigyan mo po sila ng malalakas na pangangatawan upang hindi sila dapuan ng sakit. Palakasin mo po sila sa panahong sila ay pinanghihinaan ng loob. Bigyan mo po sila ng katalinuhan at kaliwanagan ng isip ang mga namumuno sa aming bansa. Tulungan mo po silang magpasya ng naaayon sa iyong kalooban alang-alang sa ikabubuti ng nakararami. Dalangin po namin ang iyong pagkilos upang ang pagkalat ng virus na ito ay tuluyan ng mapigil. Amin pong inilalagak sa iyo ang aming mga lalahanin at pagkabalisa, sapagkat ikaw lamang ang nakapagbibigay sa amin ng kapanatagan at kapayapaan anuman ang nangyayari sa aming kapaligiran. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming buhay, aming sambahayan, ang aming kababayan at ang aming bansang Pilipinas. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah.
Patuloy pa rin po tayo sa presensya ng pananalangin at hayaan niyo pong pangunahan ko ang lahat po ng mga pastor na ginagamit sa atin pong iglesia. Sige po, samahan niyo po akong manalangin. Hallelujah, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kami nagpupurit, nagpapasalamat sa kabutihang kaloob niyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga po Lord na patuloy po naming idinudulog sa oras na ito ang mga kapastora na ginagamit niyo sa iglesia ng Great Commandment Christian Church sa pangunguna po ni Pastor Dong at ng kanyang buong pamilya, kay Pastor Dan, Pastor Erwin, Pastor Jimmy, maging kay Pastor Rodel. Patuloy Lord na pagpalain niyo ang mga pastor na ito na kung saan pinili mo Panginoon upang patuloy na mga laga ng mga tupa Panginoon Diyos, na kung saan patuloy na samahan niyo sila sa kanila pong mga buhay, maging kagamit-gamit sila sa lahat ng oras na ginagawa niyo para sa kanila. Tunay nga po Lord na pagpalain niyo sila maging sa kanila pong buong pamilya at tunay na kayo lamang o Diyos ang siyang manahan sa kanila pong mga buhay, sa kanila mga puso. O Banal na Espiritu Santo, kasiyahan niyo ang kanilang mga buhay Panginoon Diyos at patuloy na ilayo sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Pagpalain niyo sila at ingatan, gabayan at abutin ang lahat ng kanilang mga pangangailangan na higit sa kanilang iniisip at inaasahan. Tunay nga po Lord na mas marami pang mga kaluluwa, Panginoon Diyos, ang kanila pong maabot at tunay na kayo lamang o Diyos ang manahan sa kanila pong puso at isipan at kayo lamang Panginoon ang siyang maghari sa kanila pong buhay. Salamat Lord sa mga pastor po namin na ito na kung saan tunay na kayo lamang o Diyos ang siyang maghari, Panginoon Diyos, sa kanila pong mga buhay. Salamat Lord. Tunay nga po Lord na maging pagpapala po sila sa maraming tao. Salamat sa oras na ito. Tunay nga po na sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito, O Diyos. Inaangkin ko ang tagumpay. In Jesus' name, Amen and Amen. Sige po, sa gabi pong ito ay atin pong sama-samang itataas ang bansang Israel na kung saan ang bansang ito ay mahal na mahal ng Diyos at iniingatan ng Diyos. Sabi nga po dito sa Genesis chapter 12 verse 3, ang sa iyo ay magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo susumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Amen. Tayo po'y manalangin, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Sama-sama po naming itataas sa iyo, aming Ama, ang bansang Israel na kung saan ang bayang ito ay mahal na mahal mo. Iniingatan at ginagabayan ang buong nasasakupan ng bansang Israel. Patuloy mong bigyan ng ang mga nasa gobyerno ng karunungan na gumawa ng tamang desisyon at protektahan mo sila, aming Ama, ng sa iyong mga kamay mula sa mga bansang naghahangad ng kanilang pagwasak, Panginoon. Dalangin po namin na aming Ama na nawa dumating na po ang araw na ang bayang Israel ay manumbalik muli sa iyo at hanapin ang mukhaan mo, Panginoon, na ikaw lamang ang Kristo Jesus na kanilang tagapagligtas at sa kanilang mga buhay. Nawa dumating na ang araw na ang kapayapaan sa lupaing ito ay maranasan ng iyong mga anak na nakatira po doon. Kaya sa gabi pong ito, Panginoon, salamat sa iyo, aming Ama, at amin din pong itinataas sa iyo, Panginoon, ang aming pong pagbibigay, ang aming pong offering sa gabing ito. Nawa po ang malilikom sa gabing ito ay pagpalain mo, Panginoon, upang ito po ay magamit sa ipagpapalaganap ng iyong mga salita. Kaya sa gabi pong ito, alam po namin na ang lahat ng mga dinadalangin po namin, mga hawak po namin ng mga prayer items, Lord, alam ko na may ginagawa kang kaparaanan, Panginoon, upang tugunin ang lahat ng ito. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Pagpalain mo po kami lahat, lalo tigit sa aming mga kanya-kanyang tahanan na nanonood sa iyo ng mga Facebook Live at mga online service na ito, Panginoon. Dalangin po namin na sa tuwing may gawain ng ganito, Panginoon, patuloy na gabayan mo ang bawat isa sa amin at ang internet connection, Panginoon, ay pong pagpalain upang patuloy po kaming maglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya salamat sa iyo sa gabing ito. Ito po ang aming samot panalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Sige po mga kapatid, minsan pa patuloy po tayong dumulog sa atin pong Panginoon, sa purihin po yung Panginoon sa tagumpay na atin pong naranasan ngayong gabi po na ito ng atin pong ginawang pagsamba, ginawang pagdulog sa atin pong Panginoong Diyos sa lahat ng ating pong mga prayer request, maging sa ating pong mga prayer item. Pasalamat tayo sa Panginoon, maging sa mga salita na binahagi po sa atin ng ating pong kapatid. Sige po, tayo po ay manalangin at magtapos po tayo sa isang panalangin po na ito. Minsan pa po Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa tagumpay na aming pong naranasan ngayong gabi po na ito ng aming pong pagpapanalanginan, bagamat ito po ay patuloy na aming pong ginagawa sa kabila po ng aming pong kalagayan, ng aming pong bayan ng Limay o ng Bataan po Panginoon, na kami po ay nasa enhanced community quarantine. Hindi po ito magiging hadlang upang matigil po Panginoon yung aming pong mga ginagawang pananalangin, pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Kaya naman po Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na patuloy po naming naririnig po Panginoon, na ibabahagi po Panginoon ng aming pong mga kapatid. At patuloy Lord na pagpalain nyo yung bawat isa po Panginoon na ginagamit mo upang maipalaganap ang iyong mga banal na salita, upang kami po ng bawat isa po sa amin, sa bawat tahanan po Panginoon, ay kami po ay nakakasama-samang nananalangin ng buong namin mga pamilya po Panginoon. Patuloy Lord na maraming salamat sa mga biyaya at pagpapala na ito na patuloy niyo pong pinagkakalob sa bawat isa po sa amin. Kaya naman po Panginoon, sa gabi po na ito, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat po Panginoon sa lahat ng mga ginagawa mo sa amin po mga buhay. Nadalangin din po namin sa iyo po Panginoon, yung bawat pamilya ng Great Commandment Christian Church. Patuloy Lord na balutin mo po ito ng iyong pag-ibig, at nawa yung aming pong pananampalataya sa iyo na sa kabila po Panginoon ng pandemic na aming pong naranasan, nawa ito po ay lalong lumago, lalo pong tumibay ang aming pananalig sa iyo, na ikaw po yung Diyos na patuloy na nagbibigay po sa amin ng lahat ng aming pong mga pangangailangan. At ikaw po ang siyang patuloy na mag-ingat, magbigay po ng tagumpay sa lahat ng aming pong mga gagawin po Panginoon sa buong araw, maging sa nalalabi pa pong oras nitong gabi po na ito, ang tagumpay ay patuloy po naming mararanasan. Maraming salamat po Panginoon, at patuloy Lord na samahan niyo po kami hanggang sa yung aming pong mga ginagawa na ito, at maging sa darating pong linggo na aming pong sambahay na ginagawa, ay patuloy na pagkaisahin niyo po yung bawat pamilya na andun po yung sama-sama na nakikinig, na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po Panginoon, nawa itaglayin ng bawat isa yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen and amen. God bless po sa lahat.